Hindi ka ba makalimutan ng lalaki? Lagi ba siyang makulit? Hindi ba siya makamove on sa'yo? Hello guys! So, ang topic natin for today, hindi ka maiwan-iwan ng lalaki. Hindi siya makaalis-alis sa piling mo. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Hindi siya makamove on. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, ating aalamin bakit nga ba hindi ka maiwan-iwan ng lalaki. Bakit naghahabol-habol siya sa'yo? So, eto, alamin na natin ang mga dahilan, okay? Number 1, ito, yung hindi siya maka-get over. Oh, so ano nga ba ang ibig sabihin niyan? Literal, na hindi siya maka-move on. Ganun lang yun. Alam mo kung bakit? Kasi kung ex mo yan, ibig sabihin, nagkaroon na kayo ng relasyon, di ba? Yung mga moments na naging kayo, hindi niya kayang bitawan yun. Kumbaga, laging tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi siya pumapayag na ganun-ganun lang. Ayaw niya. Hindi niya matanggap na ganun-ganun lang. Lalong-lalo na kapag napakarami nyo ng pinagsamahan. Kumbaga, yung mga memories nyo, yun lagi ang bumabagabag at pabalik-balik sa kanyang isipan. Kaya talagang hindi yan makamove on or makaget over. Hirap na hirap siya. Kaya nangungulit pa rin siya. Hahabol-habol pa rin siya sa'yo. Yan ang isang dahilan kung bakit ang lalaki ay makulit. Ayaw umalis. Iniistorbo ka. Literal na talagang nagpipilit siyang bumalik sa'yo. So ayan po, ang number 1. Number 2, namimiss niya. Woo! Ano nga ba yun? Alam nyo, ang lalaki, lalong-lalo na kapag sa bagay na yon ay talagang ibinigay mo, ginalingan mo. Tulad ng paulit-ulit kong sinabi, babalik-balikan ng lalaki yan. Talagang hahanapin ka kung ano man yung ibinigay mo, kung ano man yung ipinaranas mo sa bagay na yon, hindi na yan makakalimutan. Parang nagkakaroon siya ng pagka-addict sa bagay na yon doon sa mga ipinaranas mo sa kanya. O, di ba? Kaya lagi-lagi kong sinasabi na kapag humahantong na kayo sa bagay na yon, ibigay mo ang best mo. Paligayahin mo yung lalaki kasi isa yan sa mga pinanghahawakan din ng mga lalaki. Talagang nahuhook sila sa bagay na yan. O, kaya ngayon, nagkakaproblema na kayo, bubuntot-buntot siya sa'yo, hahabol-habol siya sa'yo, kasi dahil sa bagay na yan. Kaya mahalaga ang bagay na yan kapag gusto mong yung lalaki ay manatili sa'yo. Kaya nga yan, bumabalik-balik sa'yo dahil sa bagay na yan, di ba? Kasi namimiss na niya. So ayan po, ang number 2. Number 3, ito, yung selos. So, bakit siya magseselos? Alam mo, kapag ex mo na yan, or kapag nagkakalabuan na kayo, siguradong yung lalaki na yan, nagmamasid-masid yan. Ini-stalk ka niyan. Tinitignan niya kung ano yung mga pinaggagawa mo araw-araw. At kapag meron siyang napansin na parang meron ka ng bago or meron ka ng manliligaw, naku, sigurado yan. Nag-uusok na ang kanyang ilong at tenga sa selos. Hindi siya papayag na magkaroon ka ng iba. Ganon yun. Kaya yan nagseselos. Ang gagawin yan, magpapapansin yan sa'yo. Mangungulit yan. Babalik yan sa'yo. Hahabol-habulin ka ulit. Ganyan. Kaya minsan talagang nakakainis na kapag wala na kayo. Tapos andyan pa rin siya. Aali-aligid sa'yo. Oo, di ba? Dahil hindi siya makamove on at nagseselos siya. Yan ang isang bagay na hindi matanggap ng lalaki. Lalong-lalo na kapag talagang napakarami nyo ng pinagsamahan. Hindi niya talaga matanggap. Hirap siya sa bagay na yan, di ba? Number 3. Number 4. Ito, yung gusto ka pa rin niyang katabi. Wow naman, di ba? Ganon-ganon lang ba yon? Kapag ba ang pagkain na itinapon mo, pupulutin mo ulit at kakainin, ganon ba dapat? O, di ba? Kapag itinapon mo na, ano na, basura na yon, tapos babalik-balik sa'yo, papayag ka ba nun? Ganyan ang lalaki. Kapag
yung bagay na yun ay kanyang namimiss. Gusto kanya ulit maging kasama, maging katabi sa isang pribadong lugar. Alam mo yan, kasi ang lalaki, yung bagay na yan ay napakahalaga sa kanila. Kung ano man yung ipinaranas mo sa kanya, hindi yan mawawala sa kanyang isipan. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit ang lalaki ay pabalik-balik, nangungulit at hahabol-habol sa'yo dahil gusto kanya ulit makasama, makatabi. So ayan po, ang number 4. Number 5, marami kang pictures sa kanya. Ay, nako talaga. Iyan nga ba eh. Alam mo, yung mga larawan na yan na nakasave sa kanyang gallery, sa kanyang phone, lahat na yan ay nagdadagdag ng kanyang pagka-miss sa'yo. Kaya kapag pinapanood niya, tinitignan niya, lalong-lalo siyang hindi nakaka-move on. Ang mangyayari dyan, ayan na, mangungulit siya, magbabakasakali siya na baka pwede ulit ibalik, di ba? Ang tamis ng iyong dating pag-iibigan. Oh, baka nga may second chance, di ba? So, nagbabakasakali siya, maghahabol ulit siya, magpaparamdam ulit siya, di ba? Kapag nakapag-decide na kayo na stop na or tapusin na ang isang relasyon, dapat lahat ng mga ganyan, yung mga memories nyo, yung mga photos, videos nyong dalawa, dapat yan din ay alisin na, i-delete na. Kasi ano nga pa, para saan pa ba ang mga larawan na yan kung ikinikip mo pa? Ibig sabihin, hindi ka nakaka-move on, ginagawa mong treasure yung mga ganyang mga larawan na nakasave kung saan man yan, di ba? So, advice ko, move on na kasi wala na, di ba? So, ayan po, ang number 5. Number 6, lasing. Grabe sa lasing. Alam nyo, ang taong may pinagdadaanan, kapag yan ay nalasing, nakainom, naku, lumalabas na lahat yung kanyang nararamdaman, yung kanyang mga hinanakit, lahat-lahat na. Kaya kapag nangungulit yung lalaki, nagpipilit, ganon, nagkahabol, maaring lasing yan, di ba? Kasi nga, medyo nagiging, ano na yung nararamdaman niya, nagiging emotional siya, di ba? So, dahil sa nakainom, medyo nagiging distorted na rin yung kanyang pag-iisip. Kaya maaring dyan sa kanyang pinaggagawa sa buhay niya, ayan na, nangungulit-ulit siya dahil siya ay lasing. Oh, may kasabihan nga, di ba, na kapag gusto mong malaman kung ano ang totoong pagkatao ng isang tao, lasingin mo siya. Kaya maaring yung mga sinasabi ng lasing mong lalaki or ex or boyfriend, totoo yung kanyang mga sinasabi. O, di ba? So, ayan po, ang number 6, number 7. Ito, yung walang closure. Ang hirap na naman nun na walang closure ang inyong pagsasama. Kung ano man yung relasyon nyo na yan, walang formal closure. Kaya hindi niya rin alam kung saan ba siya, kung ano na ba ang nangyari. O baka nga, nag-away lang kayo, tapos para sa'yo ay the end na. Tapos para sa kanya, hindi naman pala. Umaasa pa rin siya. Diba? Kaya kapag ganyan na may mga problema kayo sa inyong relasyon, pag-usapan nyo kung humahantong na sa talagang hindi na kayo nagkakaayos, mag-uusap kayo para magkaalamanan kung ano nga ba ang totoong status nyong dalawa. Mahirap kung naka-floating or naka-float yung status nyo na hindi alam ng bawat isa kung ano nga ba ang meron sa inyong dalawa, di ba? Kaya siya nangungulit, naghahabol, pabalik-balik sa'yo dahil wala naman pala kayong closure. Mas mainam na kung ano man yung totoong state ng relasyon nyo, dapat maging klaro kayo at transparent sa bawat isa para walang mga ganyang mga issue na nangyayari. So ayan po, ang number 7. So ayan po ang ilan sa mga dahilan kung bakit hinahabol-habol ka ng lalaki, pabalik-balik sa'yo, kinukulit-kulit ka, hindi makamove on. O, di ba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.